Future Spot, ako'y sasaluduhan ko ang aking kaibigan, ang manager ni Bea Alonso na si Shirley Kwan, dahil naman din sa pagtatanggol na ginawa niya sa kanyang alaga at minamahal kong si Miss Bea Alonso. I-broadcast na rin natin dito sa mga nakaraan, yung mga balita, yung mga naging issue na hinarap niyang kontrobersiya patungkol sa ginawa niyang Hollywood movie na 1521 na dito nga ginawa sa Palawan, shoot at siguro para mapag-usapan lalo yung promotion, lalo pat sinasabing hindi nagpo-promote itong si Bea na ipinalalabas na ngayon sa bansang Amerika itong pelikula kasi nga doon naman talaga din nire-release yun. Pero hindi nga nagpo-promote itong si Bea gawa ng mga ilang pangyayari na sa tingin ng manager nilang si Shirley ay talaga namang hindi nasunod at ngayon pinalalabas pang masama sila. At inisa-isa nga ito ni Shirley Kwan, lalo na dun sa usapin ng costume, inunan niya yon na mayroong isang parang fashion designer na sila pang pinamumuka at pinalalabas na mga unprofessional, hindi matitinong kausap. And base dun sa pinapaliwanag ni Shirley Kwan, base dun sa timeline na mayroon sila, timeline ng communication nila, mga exchanges of kanilang mga messages. And makikita doon na parang 2 weeks before lang nang ipinadala yung mensahe at in-inform na kailangan mag-fitting itong hindi nag-fitting itong si Bea, ganito, ganyan, may mga issues sa tela, etc. na first week ng something, anong buwan ba yon? July, first week ng August yata dapat nandoon na sa Palawan mag-shoot na something like. Basta pandemic ito nang mangyari ha. Tapos nasa pandemic pa tayo nung shoot nila sa Palawan yung movie na pinapaliwanag ni Miss Shirley na wag ninyong pagbibintangan si Bea kasi lalo pinaliwanag niya doon na sila rin ang nag-provide ng tela, may isang designer sa Bicol na may pinagdaanan, parang may nangyaring trahedya sa pamilya, and yet parang exchange deal pa to ha. Exchange deal pa ang naging na parang may mention lang, ipapasok kay Bea yung costume. Tapos, nung malaman ni Bea yon, sinagot ni Bea, pina-reimburse yung nagastos, pati yung pagpa-fly sa kanya papuntang Palawan. Tapos nagdala ng mga makina pa kasi nga kailangan merong naka-back up na costume si Bea kasi nga iisa lang ang provide nung kanilang wardrobe itong ang designer na sinasabi. Tapos nagpabili pa ng tela sa Divisoria. May mga ganung kwento na ang linaw-linaw na sa pagkakakwento ni Miss Shirley Kwan na talaga namang itong grupo ng produksyon ng 1521, lalo yung kasi palang mga Pinoy din yung involved na producers at iba pang ansangkot sa production na kahit kailan hindi nagprima donna, hindi nagdiva-divahan ang si Bea Alonso. In fact, hindi na nga lang daw nagsasalita si Bea doon sa mga abono na ginawa niya, kasama na din daw yung pagsama sa ibang sa ibang team na pag-provide ng pagkain, etc. So hindi daw ninyo masisisi si Bea. Kahit naman ako, kung ginaganon niyo ang isang Bea Alonso, hindi talaga masisisi na alam mo yon na hindi kayo matulungan siguro dahil napaka-negatibo naman yung pamamaraan na tinitiran ninyo ang isang Bea Alonso without listening or hearing their side, lalo pat may mga stipulation sa contract or sa kung ano mang usapin dun sa buong produksyon ng 1521 na di umano'y hindi naman sinunod at nasunod, at ngayon pinamumukha ninyo pang sila pang may kasalanan, parang sila ang sinisisi, sila ang pinalalabas ninyong hindi professional. So ang ganda nung naging paliwanag ni Miss Shirley Kwan, ang ganda na naging at hinahamon nga niya itong mga nagsasalita at nagbibintang na magpakitaan tayo ng resibo, magpakitaan tayo ng ebidensya. Ako ang harapin ninyo kasi ipapakita ko sa inyo kung ano rin meron kami. At wag na wag ninyo kami pagbibintangan sa mga bagay na hindi namin ginagawa. In fact, ang dami-dami pang ginawang ibang bagay at pinagkagastahan si Bea na ayaw na lang i-detalye kasi nga upon Bea's parang statement or payo niya sa kanyang manager na
wag na nating gatungan, wag na nating dagdagan kasi hayaan na lang natin. Pero hindi naman ibig sabihin ay hindi naging proud si Bea doon sa pelikulang ginawa niya kasi the fact na tinanggap niya nga ito, nagustuhan niya yung role niya, may kinalaman ito sa pagpapakita ng isang bahagi ng ating kasaysayan kasi nga period movie ito nung panahon na dumating dito mga Kastila at yung nagsusulat ng history or ng mga pangyayari ng mga panahon na yon na ngayon ay nababasa natin, pinatutunayan kung ito ba'y nangyari o hindi, kung ito ba'y likang isip lamang or kung ano paman or katang isip na alam mo yun, nagpasalin-salin na lang ng kwento. So ito yung naging tema nung kabuuan ng 1521 movie na kung saan bahagi nga si Miss Bea Alonzo, sino pa ba? Si Marizel Lacsa, alam natin kasama din siya sa cast at mga iba pang Filipino talents na yun na nga, yun pa rin sa paliwanag at yung pinasasabi ni Bea na alam mo yon na hindi nila kailangan niyang i-announce pa na naginastusan din, ganito rin, etc. etc. So, masaya lang. Ako, Bea fan ako forever. Ako mahal na mahal ko din yung si Bea. Walang ipinakitang hindi maganda sa amin si Bea kahit nung nasa ABS-CBN pa kami at madalas kami nagkakasalubong sa hallway, sa mga press con, lalo na nung mga time na may tambalan sila ni John Lloyd na talagang alaga po din namin, tinutulungan din namin si Lloydie. So, ako, sa ngalan din ng mga iba pang naniniwala kay Miss Bea Alonzo, lalong-lalo na sa manager po niyang si Miss Shirley Kwan. Naniniwala po kami sa paninindigan ninyo at prinsipyo, but still, gusto namin pong i-promote at tulungan ng pelikulang 1521 dahil syempre naman kung nangangailangan nito ng suporta, binibigay po din namin yan. At least, balance lang dapat, alam natin yung mga kwento. At dahil dito sa Kwento sa Unbearable Channel, balanse tayo. Nagpapasalamat po ako, Ambet Nabus po, sa inyong lahat. Thank you! Diyos mabala!